Okay na. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Mapagpala at mabiyayang umaga para sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamalakas na palakpak po ang ating Diyos na sasambahin. Ang sabi rito sa awit 34, talatang 15 hanggang 22, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsisidaing at dininig ng Panginoon at niligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at nililigtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadamhalatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Kanyang iningatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na may nababali. Papatayin ng kasamaan ang masama. At silang nangagalit sa matuwid na tao ay kikilaning may sala. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod. At wala sa nagsisipagkanlong sa kanya ay kikilaning may sala. Tayo po ito may lahat para sa panimulang panalangin. Amang banal Diyos na dakila, salamat muli sa araw na ito na nilob mo upang kami makadalo sa bahay-sambahan itong itinalagang para sa mga anak mo rito sa lugar na ito upang papurihan ka, dakalain, sambahin sa Espiritu katotohanan dahil sa mga gawa mo sa amin sa araw na kagila-gilala. Tunay kami iniingatan mo, tunay kami pinagpapala mo, tunay kami pinakakain mo piniinom. Kaya marapat lamang na purihin ka at sambahin. Ibalik sa iyo ang papuri kadakalaan sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, pakikinig ng mga salita upang siya may pamuhay. Salamat Panginoon sa iglesia mo ito na tunay kayo ang Diyos ngayon magpakailanman na hindi mo pinababayaan to. Bagamat kami kulang dahil sa pandemya, kami naniniwala na patuloy mo pagpalain ng iglesia mo ito sa lahat ng aspeto ng aming pananambahan, Panginoon Diyos, sa aming buhay espiritual. Salamat, Panginoon Diyos. Sa inyo papuri, kadakalaan at kaluwatian. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Gandang umaga po. Happy birthday to me. Praise the Lord. Hallelujah. At marami po tayong pwedeng maipagpasalamat sa Panginoon. Amen po. At hindi lamang sa kailangan natin magpasalamat, kundi talagang tunay na dapat tayo magpasalamat sa kabutihang ginagawa niya sa ating buhay. Nanatili tayong at pinagkakalob sa atin ng Panginoon ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Amen po. Yan, sige. Takas. Yan, okay na. Thank you. At tuloy-tuloy po ang ating pag-aawitan sa Panginoon. Amen po. At napakasarap magpuri at napakasarap umpisahan ng umaga sa pagpupuri sa Panginoon. Bigyan nga po natin ng malakas sa palakpak ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Tuloy po tayo. Hallelujah, Jesus.
Minsan pa, praise Him, you heaven. Praise Him, you heaven, and all that's above. Praise Him, you and heavenly hosts. Let the whole world praise Him. Minsan pa. Praise Him, the sun, moon, and bright shining star. Praise Him, you heavens and waters above. Let the whole world praise Him. Great in power. Great in power. Great in glory. Great in King of heaven, great in great, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Minsan pa, praise Him. Praise Him, you heaven and all that's above. Praise Him, you heavens and heavenly hosts. Let the whole world praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining star. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole world praise Him. Great in power, great in glory, great in King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Panginoon, tunay nga na mataas kayo at papurihan kayo sa lahat ng iba't ibang battle sa aming buhay, Panginoon. Mapa-health, mapa-financial, Panginoon, mapatrabaho, mapapamilya. Salamat, Panginoon, sapagkat you are great in every battles that we have, Panginoon, sa aming buhay. Minsan pa, great in power. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Bigay po natin ang malakas na palakpak sa Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, the way we try
try to control, Panginoon, ang sitwasyon sa aming buhay. The more we are desperate, Panginoon. Panginoon, the more na pinipilit namin ang mga sitwasyon namin sa buhay na umayon sa aming kagustuhan, Panginoon. The more na nalulungkot kami, the more na nagiging frustrated kami sa buhay. And Lord, yung teaching mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, na hindi man namin mabago ang sitwasyon namin ngayon, Panginoon, at least mababago namin kung paano kami mag-react, Panginoon. Paano kami magre-respond sa different challenges sa aming buhay. And so we are committing our lives sa inyo, Panginoon. Teach us, Lord, how to have peace na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon. Into your hand. Into your hands I commit again.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Lord, salamat sa confirmation na we exist, Panginoon, because we are designed to worship you, Panginoon. We are designed to worship the living God. We are designed to worship the unseen but felt God, Panginoon. Malakasin mo po ang aming pananampalataya. Sabi ng iyong mga disciples, help us our unbelief, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinataas ka po namin at binibigay namin ng papuri at palakpak sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na muna sandali. Ang ating teksto po ay hango sa Habakuk 3, talatang 16 hanggang 19. Aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangangatal sa tinig. Kabulokay pumapasok sa aking mga buto. At ako'y nanginginig sa aking dako, sapagkat ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan, sa pagsampa ng bayan na lumusob sa atin, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang mga olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunmay magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas. At ginagawa niyang aking mga paa na gaya ng mga pusa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa pangulong manunugtog. Pagpalang umaga po sa bawat sa atin. Itong nakalipas na linggo, itong mga araw na nakalipas, alam natin na marami po tayong hinaharap na mga suliranin. Lalo na po yung lugar ng Afghanistan. Narinig po natin na ang grupo po ng mga Taliban ay tila baga naghahari doon sa lugar na yon at marami po ang namamatay. At maraming nagpe-pray na mga churches doon sa mga missionaries and pastors na nasa lugar ng Afghanistan, Kabul. Alam po natin na kahit na tayo ay malayo sa kanila, dapat natin silang ipanalangin. Lumipas ang ilang araw, ako po ay nagulat sa isang balita noong Huwebes na ang isang kaibigan na malapit sa puso ko
ay na isang pastor ay namayapa. Pastor Bener Raimundo. Siya po ay naging tagapagsalita natin dito way back noong ating mga nakaraang panahon ng ating anibersaryo ng church. Naiwan niya ang kanyang may bahay na Sister Martha, ang anak na si Tim, at nakakagulat. Sabi nga namin ni Pastor Pude, shocking. Hindi po ako makapaniwala at the age of 48, si Pastor Bener na matagal kong kasama sa halos 21 taon kong pagpapastor. Ganun ho kami magkakilala. Subalit hindi kami nagkita ng mga panahon ng pandemic dahil hindi ko alam kung nasaan siya. Niloob ng Diyos, nung isang buwan ng July 4, ako po ay naimbitahan sa isang gawain ng Jesus is Lord kasama ng mga pastor ng San Jose del Monte, Bulacan, dito po sa lugar ng Barangay Poblasyon, para sa sama-samang pagbibigay ng tulong ng church ng GIL. Nagulat ako si Pastor Bener ay nandoon. After ilang years na hindi kami nagkikita, sabi ko, nandito ka pala sa Bulacan, hindi ko alam. Ako'y natuwa dahil ang kaibigan na matagal kong hindi nakikita ay nagkita kami. At hindi siya ganun kasaya. Marahil meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Pero pipilit pa rin siyang maging masaya. Hindi ko alam, yun na pala ang huli naming pagkikita. Siya ay pumanaw noong August 19, dito sa lugar din natin, sa Skyline Hospital. Siya namatay. Kaya siguro kami nagkita, may plano ang Diyos. Marahil sinabi ng Panginoon sa akin na may gagawin kang bahagi sa buhay na yung kaibigang pastor sa matagal na panahon. Ako pala ang gagamitin ng Panginoon para tulungan na ma-cremate ang bangkay ni Pastor Bener. Nung araw na malaman ko siya ay nasa hospital ng Skyline, siya po ay namatay sa sakit na COVID. He had his first dose of vaccine weeks before siyang namatay sa COVID. Nakakaunang dose pa lang po siya. Pero nung kami makaramdaman na si Pastor Bener. So ako po ay papasalamat sa San Fernando Funeral Homes na ginamit ng Panginoon para siya ay malipat sa cremation sa Cosmopolitan dito sa Araneta Ave dahil hindi kailangang hawakan ng kanyang bangkay. Ang isang funeral ay hindi nila kayang gawin yon. Sa biyaya ng Panginoon, ginawa po ng San Fernando. Siya ay ma-cremate. Sabi ko, yun pala ang dahilan kung bakit kami nagkita. Pagkatapos noon ay isang balita naman na ang asawa ni Pastor Rene Atienza ay namayapa rin. At siya ay namayapa sa lugar din ng Skyline Hospital. Sa karamdaman din na COVID. Si Pastor Rene po ay nasa Skyline Hospital pa ngayon. Nagbibiro ako sa sarili ko, sabi ko, bakit kaya ang kaibigan kong pastor, si Pastor Bener, at ang dahilan na ginamit ng Panginoon para maging pastor ako, si Pastor Rene Atienza, si CBAP General Director noong taon na yon, hindi ko makalimutan, October 2000, ay in-install niya ako sa church ng CCBC de la Costa para maging pastor. Siya po nag-install sa akin dito. At siya rin ay madalas na pumupunta sa church natin. Ang huli, nung tayo ay sinasanay sa pag-iebanghelyo sa ating lugar, siya po ay nananatili sa hospital at atin po siyang ipanalangin. Nakikipaglaban din siya sa karamdamang ito.
Hapon, isang araw, hindi na ako naka-attend ng meeting ng mga kapastoran dahil tumawag sa akin yung manugang, si Pastor Rene, dahil tila baga critical ang kanyang kalagayan. We pray, the SIBA pastors and mga churches nagpe-pray sa kanya. Kailangan niya ho ng extension cord ng charger. Sabi ko, saan tayo hahanap ng charger ng iPhone? Ang cellphone ko lang, dipindot. At sa biyaya ng Panginoon, yung aking tablet na Apple na binagkaloob sa akin, ayos pa yung charger. Dali-dali, dahil para emergency itong nangyari na ito, nagmotor kami ni Joshua para dalhin ang charger na yon. At sa biyaya ng Panginoon ay nagkakausap sila ngayon ng kanyang mga anak dahil wala na po ang Ate Estela, kanyang asawa. Nasa ibang bansa po ang kanyang mga anak. Ang isa ay nasa New Zealand at ang isa ay nasa Canada. So nagkakausap sila at nagamit ang charger na yon. Ganun pala katindi kapag pupunta ka sa ospital. Pinalastik ko po siya at yung gwardiya na lang ang haharap sa'yo at pipirma ka ng saan to dadalhin. At salamat sa Diyos, patuloy natin siya ipanalangin. Si Pastor Rene ay patuloy na binibigyan pa ng lakas ng Panginoon sa oras na ito. Mahirap dalawin dahil hindi pwede. Sa room 425 dito po sa Skyline Hospital. Sabi ko, inibiro ko ang sarili ko, hindi kaya sinusundo na ako ni Pastor Bener at ni Ate Estela. Si Estela po ay close din sa nanay ko, yung asawa ni Pastor Rene, sa kanilang Bible study ng mga panahon sa CCBC. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti at dapat natin siya pagtiwalaan anuman ang sitwasyon ating mga buhay. Kaya po ay manalangin. Inaalala po namin sa panalangin ang pamilya po na naiwanan ni Pastor Bener Raimundo, Sister Marta, anak na si Tim. Panginoon, we pray, O God, na kayo po ang siya magbigay ng kaaliwan sa kanila sa oras na ito. Salamat po doon sa nagkakanlong na church sa kanila. Ito pong Sovereign Grace Church dito po sa Francisco Homes. Panalangin po namin, patuloy mo silang gamitin upang makapagbigay kaaliwan sa naulila ni Pastor Bener Raimundo. Panalangin din po namin ang pamilya po ni Pastor Rene Atienza sa pagkamatay ni Ate Estela. We pray, O God, for comfort sa family nila. Mula po sa pangalan na si Joam Atienza at ganoon sa iba niyang mga kapatid, sila Popol. We pray, O God, for them, O God, sa oras na ito. Kayo po ang magbigay ng kaaliwan din sa kanilang sitwasyon at alam namin hindi mo sila pababayaan. Pinapanalangin din po namin si Pastor Rene Atienza as he is battling itong karamdaman niya, Panginoon. We pray, O God, kayo po ang magbigay ng wisdom sa mga doctors na titingin sa kanya. Ano man ang kalooban mo para po kay Pastor Rene, amin po pinapadalangin kayo po ang masunod, Panginoon. Purihin ka sa kabila ng ganitong mga suliranin at mga agam-agam at mga pagkalungkutan na aming nararanasan. Ganon din ang lugar ng Afghanistan, sa Kabul, partikular ay aming pinapanalangin sa oras na ito. Alam po namin ang gawa na ito ay hindi tama sa iyong harapan, Panginoon, ang pumatay ng mga tao. We pray, O God, na doon sa mga missionaries, pastors, naroon sa lugar ng Afghanistan, pinapanalangin po namin sila sa oras na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay ng proteksyon sa kanila, Panginoon, at samahan mo sila sa lugar ng kung saan may ganitong pangyayari na mga grupo na ito, Panginoon, ay inyo pong alam namin hindi niyo po pababayaan na hindi sila mabigyan ng justisya sa kasalanan kanilang ginagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin sa iyo kami pwede magtiwala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ating pong pag-aaralan ay ating kukunin sa libro ni Habakuk. Chapter 3, verse 16 hanggang verse 19. Habakuk chapter 3, verse 16 hanggang 19. Binasa po kanina ni Brother Noel. Title po dito, tinango ko po sa sulat ni Pastor Michael Carino. Trusting God is right even when everything seems to go wrong. Trusting God is right even when everything seems to go wrong. Ang pagtitiwala sa Diyos ay tama kahit na ang bawat paligid sa atin nakikita nating mali. Nagtitiwala pa po ba tayo sa Diyos? Kahit na may mga ganitong nangyayari sa paligid natin o marahil sa ating mga buhay. Ang propetang si Habakuk ay nasulat nang matapos na yung ikapitong siglo, noong ang Babylonia ay nasa kapangyarihan pa. Labis siyang nabahala sa karahasan ng malulupit na taga-Babylonia. Kaya't naitanong niya kay Yahweh, chapter 1, verse 13, bakit hindi kayo kumikibo gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila? At sumagot si Yahweh na siya'y kikilos pagdating ng takdang panahon, samantalang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Papaano niyo po sasagutin? How can you answer ang mga tanong na ito sa panahon na ito ng pandemic? Una, does God care? Does God care? Ang Diyos ba ay may pakialam sa atin o concern sa atin? Yun ang tanong ni Habakuk. Do you care, God? Bakit itong lugar ng Babylonia, itong mga taga-Babylonia, karamihan itong mga Kaldeo na masasama, ay nais sakupin ang bayang Israel? Nagtatanong ang propeta Isaias, bakit ipapasakop mo at gagawa ng masama itong lugar ng Babylonia, napakasama nila. Yun yung unang reklamo ng propeta Habakuk sa kanya. At nais niyang bigyan ito ng kasagutan. Does God care? Ikaw ba'y concerned sa amin? Itong bayan mong Israel, ipapasakop mo sa mga taga-Babylonia. Na alam namin ang Babylonia, mga mararahas na tao. Sabi ko nga baka bebihin lang kami ng bebihin. Ibig sabihin, paglalaro-laruan lang kami niyan. Dahil sila ay malalakas pagdating sa armamento, sa mga kasundaluhan. At ito, ang bayan mo, ipapalapastangan mo rito. Minsan nagtanong po ba tayo ng gano'n? Panginoon, bakit nangyayari sa bansa namin ito? Ang bansang Pilipinas tinatawag the only Christian country in the Far East. Ang natitira na lamang bansang Kristiyano in the Far East, dahil yung katabi nating mga bansa, ay hindi na naman ganoon ka-Kristiyano ang tawag. At sasabihin marahil ng bansa na atin, bakit ganito? May Babylonia ba para sa bansa namin? Para sakupin ang aming bansa. At bigyan ng ganitong kalapastanganan na gagawin? Ito pang pangyayari na ito, Panginoon, ay hindi mo concern? Do you care? Minsan ba natatanong natin sa Diyos, does God care? Concern ba ang Diyos? Sa 1 Peter 5:7, sabi doon, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Panginoon, sabi mo sa unang Pedro 5:7, ang aming mga kabalisahan ibigay namin sa iyo. Pero, bakit parang hindi ka nagkikare? Ito yung tanong ni Habakuk. Dahil gano'n niya kamahal ang bayang Israel bilang propeta ng Diyos.
Pangalawa na tanong na marahil ay iisipin natin, is God fair? Parehas ba ang Diyos? Bakit parang ang hustisya dito sa bansa namin, sabi ni Habakuk, parang hindi parehas. Parang hindi ka fair, Panginoon. Alam mo naman na ang bansang Babylonia, ang lugar na ito, ang mga tao dito masasama. Kaya ang tanong ni Habakuk, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Verse 3, chapter 1. Bakit puro kaguluhan, kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Sa magkabila-bilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado, laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Is God fair? Are you fair, God? Bakit ang hustisya ay hindi tama? Di ba ho, yung picture ng justice, parang may piring sa mata? Ibig sabihin, dapat hindi niya nakikita yung mali at ang kanyang magiging husga ay yung tama. Pero dito iba. At tinatanong ni Habakuk, bakit kasi mas nananalo yung masama? Pagdating sa hustisya, itong mga masasama pa ang nananalo, at yung mga walang kasalanan, nabibilanggo, napaparusahan. Are you fair, God? Minsan natatanong din natin sa sarili natin yan. Parehas ba ang Diyos? Hustisya ba ang Diyos? Sabi sa Exodus chapter 34 verse 17 o 7b, ang Diyos ay makatarungan. Siya ay makatarungan. Pero bakit parang nangyayari ito? Ang tanong ni Habakuk. At sa panahon natin, nangyayari din. Tama ba? Is God fair? Pangatlo, is God there? Andiyan ka ba, Panginoon? Are you there? Yan ang tanong ni Habakuk. Sa chapter 2, verse 12 ng chapter 1, O Yahweh, kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayo ang aking Diyos, banal at magpakailanman. O Yahweh, aking Diyos at tanggulan, pinili ninyo ang mga taga-Babylonia at sila inyong pinalalakas. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan, upang kami parusahan. Ngunit paano nyo natitiis ang mga taksil at masamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi niyo matiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Itinuturing mo ang mga tao na gaya ng mga isda o gaya ng mga kulisap na walang mangunguna sa kanila. Bakit hindi kayo kumikibo? Panginoon, nandiyan ba kayo? Kayo ba ay talagang nag-exist? Bakit nangyayari ito? Sabi ni Habakuk. Ito po yung mga tanong ni Habakuk sa Panginoon. At marahil, natatanong din natin sa ating mga sarili. Yan ang parang hirap magtanong sa Diyos ng ganito. Panginoon, do you care? Panginoon, fair ka ba? Panginoon, are you there? Totoo ba ikaw? Kasama ka ba namin talaga? Ito rin ang mga tanong ni Habakuk noong panahon na ito. At sa kanyang sarili, ito yung mga reklamo ng kanyang puso sa Diyos. At nakita po natin dito, mukhang tama naman ang kanyang reklamo. Ayaw ni Habakuk bilang propeta ng Diyos na ang kanyang bayang Israel ay salaulain ng ganitong mga tao sa Babylonia. Ano po ang sagot ng Diyos dito? May mga sagot po ang Panginoon na makikita natin diyan sa chapter 1, verse 5
Sabi ni Yahweh, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo, mamangha at magugulat sa iyo makikita, hindi magtatagal, meron akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Papalakarin ko sa kapangyarihan ng mga taga-Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karasan. Sinasalakay nilang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ng lupaing hindi kanila. Naghahasik sila ng takot at sindak, pinagmamapuri nila mismo ang batas. Ang mga kabayo na yung mga mababilis kaysa mga leopardo, mas mabangis kaysa mga asong gubat, pagsapit ng gabi, ang kanilang mga ngabayo ay rumaragasa mula sa mga laying lupain. Ganito ang mangyayari ng karasan. Pero ang sabi ng Panginoon, masdan mo mga bansang yan, pero may gagawin ako sa kanila. Minapayagan marahil ng Diyos ang mga pangyayari sa bansa upang matuto ang kanyang bayan. Ang tanong, pagtitiwalaan po ba natin ng Diyos kahit na may mga bagay na mahihirap po tayong maunawaan? Can you trust God? Can you still trust God even when everything seems to be going wrong? Magtitiwala pa rin ba tayo sa Diyos kung nakikita natin to? Mga bagay na ito? Sa ating sarili, sa ating bansa, lalo sa nangyayari ngayon? Is your faith strong enough to trust God no matter what? Matibay po ba ang ating pananampalataya? Ano man ang sitwasyon? How do you exercise faith during the worst of times? Paano natin palalakasin ang ating pananampalataya sa panahon na ito? Ako'y naniniwala ang pananampalataya na lamang ang ating pinangahawakan sa mga ganitong sitwasyon. Amen ba? Bilang mga mananampalataya. Marahil ang ibang tao hindi mananampalataya, nakahawak sa iba-ibang kaparaanan. Pero ang mga Kristiyano ay sa pananampalataya. Ano ang dapat natin gawin? Una, rest in God even when you are distressed. Rest in God even when you are distressed. Ito po ang nakita ni Habakuk. Doon sa chapter 1, doon sa chapter 2, andun yung kanyang reklamo sa Diyos. Sumasagot ang Diyos sa kanya. At pagkatapos na mag-usap sila ng Diyos, gumawa si Habakuk ng isang panalangin. Napatula, panalangin ng papuri. Last Sunday, yun ang ating topic. No? Sinabi ni Pastor Carlo, kaya ba nating purihin ng Diyos? Kahit na may mga problema dumarating sa buhay natin? Pupurihin pa rin ba natin siya? Kaya itong chapter 3 is a song of prayer. Nakita na ni Habakuk, kinalma siya ng Panginoon at gumawa ho siya ng patulang panalangin sa chapter 3. Itong mga tanong niya, is God there? Is God fair? Does God care? Kanyang ginawa ang sagot sa panalangin. Chapter 3, verse 16. Rest in God even when you are distressed. Ano pong sabi sa verse 16? Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Ayun, sabi ni Habakuk. I-describe niya, nakakatakot, nakakapanginig. Yung kanyang physical na kalagayan, natatakot din siya bilang tao. Kahit na siya ay propeta ng Diyos. Isipin mo na ang sasakop ay ganitong klase ng mga tao sa kanilang bayan. At pahihirapan sila. Bibigyan sila ng matitinding pagpapahirap. At hindi kaila kay Habakuk na siya'y matakot. Pero ito ang sabi niya, ako'y mag-aantay sa takdang panahon, sa pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa atin. Do you rest in God? Tayo po ba'y patient na inaantay natin, alam nating may mga gagawin ng Diyos? Kung ilalagay natin sa panahon ngayon,
Sino po rito ang hindi natakot sa COVID o itong pandemic na ito? Lahat po tayo. Amen ba? Pati ako takot. Natakot din ako. Ang mga pastor, natakot din, no? Hindi pwedeng bilang tao. Nung mawalan ako ng pang-amoy, natakot ako. COVID kaya ito? Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kaming buong pamilya nagkaroon ng tinatawag na ganitong pangyayari. Twice. We keep silent about it. We pray. Nagpatuloy kaming magpalakas sa Panginoon. Lahat na yata ng vitamins ininom ko. Takot ako eh. Sabi ko, huwag niyo akong dadalhin sa ospital. Baka ma-positive ako. Tsaka hindi ko gagawin yon. Pray, and then lahat ng paraan at sa biyaya ng Panginoon, nakaraos kami pamilya. Lahat po ng tao ngayon ay takot. Paramihan po ay takot. Takot ang dahilan kung bakit sila may mga ganitong ginagawa sa buhay nila. Tama ba? Natatakot tayo sa ating sarili. Natatakot tayo sa ating pamilya. Baka kunin na tayo ni Lord kapag ganito ang sitwasyon. Si Habakuk, gano'n din na kanyang naranasan. Pero ang sabi niya, I rest in God. Siya ay humanap ng pahinga saan? Kay Lord. Ito rin yung sinabi sa Ten Commandments. Anong sabi po doon? Ano po alam yung sa Ten Commandments? Keep it holy. Ang araw ay ng Diyos ay para sa Diyos. Rest in God. Magpahinga ka sa Diyos. Magantay ka sa Diyos. Sabi doon, tahimik kong hintayin ang takdang panahon. Nagpagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Yung rest in God is be patient in God. Ang ibig sabihin ito, magpahinga, magantay. May gagawin ng Diyos. Huwag tayo magmadali. Huwag tayo mag-isip ng dapat natin gawin. Natatakot ako eh. Rest in God. Magpahinga tayo sa Diyos. Let's wait on God. Marami tayo iniisip, paano kailan matatapos to? Sabi ni Habakuk, I rest in God. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon. Nagpagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Darating ang panahong paparusahan ng Diyos ang gumawa ng hindi tama, sabi ni Habakuk, sa kanyang bayan. Darating ang panahon, magpaparusa ang Diyos sa ganitong mga sitwasyon na gumawa ng mali sa ating bayan. Sa sarili natin, marahil nag-aantay tayo, Lord, we rest on you. Ako'y magpapahinga sa iyo, Panginoon. Kapag may takot tayo, rest ka agad kay Diyos. Takbuhan natin ang Diyos kapag tayo natatakot. At ganito ang nangyari kay Habakuk. He rests in God in times na siya ay distress. Nagbubuluhan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. At tayo minsan may mga ganun sa buhay natin. Hindi lamang itong pandemic. Sa buhay natin minsan marami tayong problema. No? Nadagdag lang itong pandemic eh. Doon dumating yung pandemic, marami naman tayong problema pa eh. Nakakatakot, dear. Kahit na tayo noon na wala pang pandemic, takot din tayo sa sarili natin. Pero sabi ni Habakuk, rest in God kapag distress ka. Pangalawa, rejoice in God even when you feel devastated. Rejoice in God. Verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos, hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Naisip ni Habakuk, nako, kapag kami sinakop ng mga Babylonia, ang aming mga pangunahing pamumuhay ay maapektuhan. Yung mga tanim naming igos, yung mga tanim naming olibo, hindi na mamumunga.
Paano na kami kakain? Wala kaming kukuha na ng supply ng pagkain namin. Paano na ang buhay namin? Uusog pa ba kami? Paano na ekonomiya ng bansa namin? Ang Babylonia ay sasakupin kami. Marahas at walang pakundangan na bansa. At yun ang tanong, marahil ni Habakuk, pero dito sabi niya, I will rejoice. Kahit na walang kami makukuhang pagkain sa panahon na ito, na kami sasakupin ng Babylonia, sa panahon na ito, na kami para nagigipit. Sabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Kapatid, do we rejoice in God? Tayo po ba'y nagagalak kahit na nakikita natin parang tayo ay naglulugmok at nararamdaman natin tayo devastated? Nagagalak pa po tayo kahit na sabihin natin, ang hirap kasi ng magalak na walang ka ng trabaho. Nawalan ka ng pagkukuha ng pagkain mo sa araw-araw. Normal na isipin ng tao yon. Ikaw nga, nanganap buhay mo ay pang-arawan at biglang mawawala. Saan ka kukuha ng ikakabuhay para sa pamilya mo? Di ba, mag-iisip ka? Lalo na sa hindi mananampalataya. Minsan nakikita ko pa yung mga hindi mananampalataya sa kabila ng nawalan ng hanap buhay, nakangiti pa rin. Kahapon po, parang nagtusok ako ng mga pagkain ng mga, mahilig ako doon sa mga street food. Sabi ko, Brad, kumusta? Buti pinatinda kayo ngayon. Pwede nang kumain. Katayo ka nga lang, street food eh. Sabi niya, opo, nabigyan din ng pagkakataong kumita. Ilang araw din nung kami walang trabaho. Kasi bawal kumain sa labas. Bawal magtinda. ECQ eh. Manila po ako doon eh. Sa Maynila ako. Anong ginawa mo? Tuloy lang mo. Kung anong pwede panghanap-buhay sa bahay. Pero ngayon, binigyan kami ng pagkakataon. MECQ na. Pwede na magtinda-tinda. Pero hindi ko siya nakitaan ng parang nalulungkot. Sige, masaya siya. Nakapagtinda siya ngayon. Hindi mananampalataya. Tayo pa kaya? Nakilala natin ng Diyos. Di ba dapat tayo magalak kahit na may mga problemang ganito? Di ba tayo magalak kahit na walang ayuda? Kahit na walang bigay ang pamahalaan, magalak pa rin. Kasi hindi naman nakasalig sa kanila ang ating kagalakan, kundi nasa Panginoon. Mabubuhay tayo kahit wala ang mga taong ito. Basta't ang Diyos kasama natin. Can we rejoice? Kahit devastated ka na, feeling mo talagang para kang pinagsakluban ng langit at lupa at ang daming bagyong dumating sa buhay mo. Can you rejoice? Nakita ko yung picture ng anak ni Pastor Rene kanina. 4, 4 yung anak niya. They all smile. Nakangiti, pinost nila. And then we verse doon sa Psalms. Natutuwa sila. In spite na wala ang nanay nila. In spite na hindi nila nakita ang nanay nila. Nandun yung joy. Yung picture na nakita ko sa pamilya nila. Sabi ko, wow, what a picture na merong confidence sa Diyos, na merong assurance ng kanilang nanay na sa piling na ng Panginoon. In spite na gano'n na nangyari. Ganun din po ba tayo? The wife of Pastor Bener text me, message me. I'm so glad. Andito ka pala. Ako nga pala, nasa Bulacan. Ikaw. And sabi ko, ako yung instrumento ng Diyos lamang. Gulong-gulo ang isip nila, paano nila kukunin si Pastor Bener sa ospital?
na isang funeral na meron si Pastor Biner, ayaw gawin yun. Ang gusto nila, makuha ang bangkay. Pero salamat sa Panginoon. No? Sa kabila noon, nag-message siya sa akin, thank you, Pastor. Ang abo ni Pastor Biner ay nasa church na. Salamat. Ang hindi nagawa ng service niya, ginawa ng service na pinatulong mo sa amin. Salamat sa iyo, Pastor. Sabi ko, ako'y instrumento lang ng Diyos. Marahil, kaya kami nagkita ng isang buwan. Gagamitin ako ng Lord sa buhay niya, kahit hindi ko na siya nakita. Nasakit po para sa akin, ang mamaya pa si Pastor Biner. Magkaibigan kami ng matagal. Siya po ay pastor ng CCBC sa Oyo. Ako po ay CCBC de la Costa. For ilang years, nagkasama kami sa lahat ng mga activities ng mga panahon na yun. Pero siya ay kinuha sa ganitong pagkakataon. Umiyak ako, makitangis sa mga nananangis. Dahil di ko ina-expect na gano'n na mangyayari sa kanya. Sa ganong kaparaanan. Pero salamat, andun yung kagalakan sa kanyang mag-ina. Sila'y nagpapatuloy na maglingkod pa rin sa Panginoon. Sabi ko, paano kaya kung sa akin nangyari ito? Can I rejoice in God? Magagalak pa ba ako sa Panginoon? Kahit na ako'y nakakaramdam na ako ay parang devastated o talagang lasog-lasog na sa mga suliranin ng buhay. Ito rin ang naranasan ni Habakuk. He rejoiced in God. Sabi niya doon, magagalak pa rin ako. At magsasaya. Wow! Ang ganda ho ng verse 18. Magagalak, magsasaya. Dahil si Yahweh, ang Diyos na magliligtas sa akin. Panguli, pangatlo, rely in God even when you are down. Kumapit tayo sa Diyos, tayo yung sumalig sa Kanya, kahit down ka na. Sa verse 19, ang Panginoong Yahweh, ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Sa pasimula ng salita ni Habakuk, marami siyang tanong. Do you care? Are you still there? Are you fair? Questions. Full of questions. Sa bandang huli ng sinabi ni Habakuk, ay hindi na question. Sa iba pong salin pandamdam, ibig sabihin, naroon yung kanyang pagtitiwala na ang Diyos ay kanyang maaasahan sa lahat ng mangyayari sa buhay niya at sa buhay ng bansang Israel. Can we rely on God? Patuloy ba natin siyang pagtitiwalaan kahit na tayo ay may mga ganito sa buhay natin na minsan di natin maunawaan ang nangyayari sa ating paligid? Can we trust God even when everything seems to go wrong? Sa ating pong application, Habakuk began his journey with confusion. Sinimulan ni Habakuk ang kanyang buhay pananampalataya, ang kanyang buhay na confused. Nakita natin, paano ito? Sasakupin kami ng ganitong bansa. Ganon din ang kanyang pagdududa. Marahil nagkaroon siya ng pagdududod sa Diyos. At bilang propeta ng Diyos, nako-question niya ang God. At meron din siyang takot. Confused, doubt, fear. Marami po ngayon yan. Confused ka ba? Hindi ka masyadong hindi ka tiyak kung ano mangyayari sa buhay. Doubt? Meron ka bang doubt o alanganin, pag-aalangan sa Diyos? Sa iyong gagawin ng Diyos? May takot ka ba sa panahon ngayon? May fear? Pinalitan niya po ito ng confidence. Kapag ikaw ay confused, magtiwala ka sa Diyos. Kapag ikaw ay may doubt, dagdagan mo ang pananampalataya, palakasin mo ang pananampalataya mo sa Kanya.
Kapag ikaw ay may takot, palitan mo ng pag-asa. May pag-asa na ibibigay ang Diyos sa atin. Antayin natin ang layunin ng Diyos. Hindi siya magkakamali. Ilalapat niya ang araw na yun. Sa araw na ito, sasabihin ng Panginoon, ako pa rin ang Diyos. Alam ko ang nangyayari sa iyong buhay, sa iyong bansa, sa iyong pamilya, sa iyong mga hanap buhay. At alam natin ang Diyos ay hindi magkakamali. Nasabi doon sa huli, ang Panginoong Yahweh sa aking magpapalakas at inalantulan siya sa usa ang kanyang mahakbang hanggang kabundukan, inaalalayan. Kabundukan dito yung mga trials ng buhay. Aalalayan tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa amin. Ikaw ang Diyos na Diyos ng hustisya. Ikaw rin ang Diyos na laging kasama namin anuman ang mangyari sa mundong ito. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Turuan mo kaming mas magtiwala pa sa iyong kakayahan, anuman ang nangyayari sa aming paligid. Matagpuan mo ang iyong mga anak na titiwala at patuloy na nagpapalakas ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pa dumako sa title mo. Sabi po rito sa Awit Kapitulo 54, talatang 6. Ako'y maghahain sa iyo ng kusang handog at magpapasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat mabuti. Tayo pa dumako sa masaya at matapat na pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Ang banal Diyos na dakila, kami po'y nagpapasalamat sa iyong harapan, sa mga kinakain namin, iniinom namin sa araw-araw, food and shelter, sa mga kinikita namin. Tunay, napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, hindi mo kami pinabayaan, iniwanan. Kaya marapat lamang ibalik sa iyong harapan, sa iyong gawain, ang nararapat na halaga para magpatuloy at patuloy na humayo at mapalaganap ang iyong mga salita. Hindi lamang sa lugar nito, maging sa lahat ng panig ng mundo. Panginoon Diyos, sa inyo papuri, kadakala at kawalatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat pa magsabi ng Amen. Para sa pagbati, wala na po. Wala pa may birthday dito. Wala. Para sa mga sa pagbabalita, okay na mga attendance natin. 30% po sa MECQ, Pastor. 30%. Nakita ko sa rules. Yung mga walang internet, in-encourage ko na umatin po tayo tuwing linggo. Kasi pag wala kayong internet, hindi kayo makakarinig salita ng Diyos o mensahe ng Diyos para sa inyo. Kayo rin ang mawawalan, di ba ba? At patuloy tayo mag-ingat. Hindi lamang ang Diyos mag-ingat sa atin, kundi ating mga sarili. Kailangan din natin gumawa para sa ating sarili upang huwag tayo dapuan ng ating mga delta na yan. O mga virus na yan. O, ang mahirap yung Bilsa 30, yung mahirap na virus, buwan-buwan yan, dumarating sa buhay natin. Bilsa 30, mabaksik na virus yan. Masakit sa ulo yan pag wala kayong pera. Okay po, para sa ating pagtatapos, tawagin natin muli si Pastor para sa ating benediksyon.
Ayan, salamat, Brother Noel. At sa mga kapatiran nandito, salamat din sa mga kababaihan kahapon. Nagkaroon sila ng sumustahan. Ano? Salamat sa mga nanalo. nanalo. Sa paraffol, no? 150 plus ang mga kababaihang dumalo sa sumustahan ng CBAP Norma Women's, no? Mula sa iba-ibang iglesia. Ito po ay binubuo ng halos 17 churches, no? Kasama po tayo doon. Nakahabol tayo. Meron tayong delegates na ilan? 5, 6. Wow. So yun, salamat sa Panginoon. Sila'y nagkakumustahan ang mga nanay at kababaihan. Di lang nanay, pati mga kababaihan. Ayan. Sa susunod siguro meron pa ulit. No? Ayan. Atin lang po tayo sa mga ganon sumustahan. Next Sunday po is last Sunday ng August. Sabi ko, gusto ko nga ng mga speaker, iba-iba. No? Si Pastor Kelvin, nung first Sunday, third Sunday, si Pastor Carlo. Si Pastor Luis kayo. Kaya lang, malayo si Pastor. Busy. So yun po, sabi ni Brother Noel, tuloy lang mo tayo sa pagdalo. 30% pala. Akala kasi ko 10%, no? 10 to 30% pala. So yun po ang ating bilang. Kaya pwede ho tayong dumalo kahit mga, yung 30% dito. Mga 15 hanggang 20, pwede siguro. Tayo 17 lang. 17 lang tayo dito. So pwede pa po at patuloy natin pag-pray. Si Pastor Rene, no? Patuloy natin ipanalangin sa inyong mga personal panalangin at sa iba pang mga concern natin sa ating mga sarili. Ipapanalangin ko po kayo muna bago po ako magbigay ng aking benediction. Panalangin po natin ang bawat isa. Meron po bang prayer request, karamdaman, no? Kalusugan, panalangin natin. At iba natin kapatiran. Ha? Yan. Sige po, tayo ay manalangin. Tayo po itong mayang lahat. Kami po bilang isang pamilya ay lumalapit sa iyo, Panginoon, upang dalhin ang pangailangan ng bawat isa sa amin na nandito, Panginoon. Salamat po. Sabi niyo, kami ay lumapit sa iyo. Kaming nabibigat ang luba at bibigyan niyo kami ng kapahingahan. Kapahingahan na magpagtitiwala sa iyo anuman ang nangyayari sa aming mga buhay. Katagpuin mo po ang pangailangan ng aming mga kapatid na naririto, Panginoon. Ito man ay pangailangang pinansyal, pangailangang spiritual, pangailangang kagalingan, kalakasan. Panginoon, hinihingi po namin sa inyo ang inyong pong pagkakaloob ng pangailangan ng inyong mga anak. Ikaw na rin naman na nagsabi sa amin, hingin namin ng mga bagay na ito ayon sa iyong kalooban. At ikaw rin na nagbigay sa amin ng pangako, Panginoon, huwag kang may mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin namin sa iyo ang aming pangailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan mo ang siyang magbibigay sa amin ng kapanatagan upang kami, Panginoon, ay lubos na magtiwala sa iyong kakayahan. Purihin ka, O Diyos. Aming pong pinagpapasalamat ang aming bansa. Patuloy naming pinapanalangin ang aming Pangulo, ang lahat ng bubuo ng aming pamahalaan hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Sa oras na ito, O Diyos, ipinapanalangin po namin sila. Salamat, bibigyan mo sila ng karunungan sa kanilang mga pagpapasya. Sa kanila na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin, sa Diyos na nangangalaga sa atin, sa Diyos na hindi tayo iniiwanan, sa Diyos ng hustisya, sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang kalwalhatian, mula pa nung una, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you po. Purihin ang Panginoon.